kay Ricardo, ipinatong ang kamay sa kanyang paa at sinabing, kung ganoon, tingnan natin kung ano ang pag-unlad ng aking asawa. Sige, tutal siya ay isang madaling tingnan na piraso ng karne. Magiging sayang kung hindi ko siya kakainin. Pagkatapos niyang sabihin ito, umakyat siya sa ibabaw ni Ricardo at tumawa ng haha. Pagkatapos noon, alam na ng lahat kung ano ang ginawa nila. Bilang resulta, hindi sila natulog buong gabi. Ginawa lang nila ito hanggang kinabukasan. Bumangon si Teresita bago pa ang iba. Habang nagbibihis siya, sinabi niya, hindi ko inaasahan na ang aking asawa ay biglang umunlad ng husto. Buti na lang mayroon akong solid young art pagkatapos ko itong sanay ng paulit-ulit, natuklasan kong mas malakas ako kaysa dati. Talagang ang isang banal na art eh. Buti na lang napataas ko ang antas ng solid young art kagabi. Kung hindi, maliligaw ako. Tumalikod siya para sabihin kay Ricardo na dapat siyang magpakumbaba. Sinampal niya siya ng isang malakas na tapik bilang babala. Huwag kang magpatuloy sa paghahanap ng gulo para sa akin. Dapat kang maging masunurin. Sumimangot si Ricardo sa sakit at sinabing, sige, asawa ko. Gusto ko ring magpakumbaba, sayang lang at hindi pinapayagan ng sistema. Pagkasabi nito, kumaway si Teresita at umalis, sinasabing, magpapatuloy ako mamayang gabi kasama ang asawa ko. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang masakit na braso at sinabing, asawa ko, mag-ingat ka sa pag-alis. Nabali lang ang balikat ko sa isang magaan na tapik. Napakalaki ng puwang sa martial arts. Gayon din, nagsimula na siyang maghinala sa akin. Ang tapik kanina ay isang babala. Matapos isipin ito, muli siyang bumuntong hininga. Hindi ako maaaring maging nerbiyoso. Maaari ko lang harapin ang lahat ng direkta. Kailangan kong mangolekta ng mga puntos ng pinagmulan bago mawala ang pasensya ng demonyong babae, palakasin ang mga kasanayan, at humanap ng paraan para masira ang sitwasyon. Matapos umalis sa silid ni Ricardo, bumalik si Teresita at nagpatuloy sa pagsasanay ng martial arts. Sa sandaling ito, naabot na niya ang ikasyam na antas ng likas. Dahil nag-ani siya ng buong gabi kay Ricardo, masaya si Rowena na sinabing inilalabas ang panloob na ki. Pagbati sa dalaga para sa pag-abot sa ikasyam na antas ng likas. Ang unang antas ay nasa loob ng abot kamay. Hindi ko inaasahan na ang kalidad ng palayok ay tataas. Ang kanyang walang bahid na katawan ay maaaring umunlad. Ang isang gabi ng nakaw na kasiyahan ay mas mahusay kaysa sa kalahating buwan ng pagsasanay. Hindi ko pagsisisihan ang pagbibigay ng aking katawan ng pagkabirhen para sa pagkakataong ito. Tila biglang naging mas matalino si Ricardo. Hindi ako maaaring maging kampante. Kung ganoon, hanggat hindi siya marunong ng martial arts, maaari niya akong sundin ng masunurin. Mananatili ang pag-ibig namin ng malalim at hindi magbabago hanggang sa kamatayan. Ilang araw pagkatapos noon, lumabas si Ricardo para maglakad-lakad. Nang dumaan siya sa isang grupo ng mga tao, sinabi nila ang kanyang pangalan. Pinag-usapan siya ng mga ito. Oh, narito na naman ang masamang tao na yon. Huwag mo siyang bastusin. May sakit ngayon ang pinuno ng sekta. Mabilis na sumusulong si nakatatandang Teresita. Kapag nalusutan na niya ang unang antas, malamang na mamana niya ang posisyon ng pinuno ng sekta. Siya ay isang laruan lang, sige. Hindi na kailangang pansinin, dumaan sa mga taong iyon, naisip niya na ang mga taong nasa sekta na dating ng api kay Ricardo ay binawi niya sa pintuan. Malapit na rin niyang maabot ang 1-0 puntos, nagtatanim ng sibuyas araw-araw, nagkikita, at tinatawag pa siyang manloko. Tila gusto ng ilang bata na maging balatayo. Hindi na tumataas ang mga puntos. Ang pagiging walang talo ay isang bagay, gaano kalungkot. Ngunit walang silbi na ipunin ang lahat ng mga puntos nang hindi ginagamit. Mulig nahulog si Ricardo sa pag-iisip. Hindi na maaaring itaas ang solid young art sa espesyal. Kailangan kong matuto ng bagong martial art, ngunit kahit na nagpapanggap na isang baguhin sa katas, wala pa rin akong paraan upang matuto ng mga bagong pamamaraan. Naalala ni Ricardo ang dating alaala, linawin mo na ba? Ngunit ang asawa ko, si Teresita, ay nagsabi sa akin na hanapin ka upang humingi ng payo, ngunit ang mga pamamaraan sa looban ay hindi maaaring ilabas. Sa halip, lalo siyang naging mapagbantay. Bagaman walang sinabi ang demonyong si Teresita, ang pag-aani ng yang at pagdaragdag ng yin bawat gabi ay naging mas mabangis sa bawat araw. May inihanda ba ang asawa ko para sa akin ngayon?
Kung hindi, maaaring maparusahan ka sa mga bagay na ginawa mo sa araw. Kinakaladkad ni Ricardo ang kanyang nasirang katawan, dumadaing, nakakainis. Kung magpapatuloy ako sa ganitong paraan, kahit na mayroon akong solid young art, malapit nang hindi kayanin ng katawan ko. Nakita ni Ricardo ang isang sinag ng liwanag sa harap ng bundok na yon, at naisip, buti na lang hindi talaga ako gustong patayin ng Diyos. Kahapon, habang naglalakad-lakad dito, nagpaalala ang sistema. Mayroon na naman ako. Nadiskubre ang fragment ng sistema. Hinihiling sa host na mabilis na sumulong upang mangolekta. Para sa pag-upgrade ng sistema, isa pang hakbang ang kailangan upang ma-activate ang mga function. Ang langit ay hindi kumukuha, ngunit ang kabaligtaran ay hangal. Kailangan kong magpumilit. Sa ngayon, mayroon na itong isang napakalaking ancestral hall. Mayroong 2 babae na nakatayo sa gwardiya sa ancestral hall. Ang malabas na sekta ay sumasamba sa mga estatwa ng mga pinuno ng sekta sa mga henerasyon, ang mahalagang lugar ng sekta. Ang fragment ng sistema ay nasa loob. Ipinapahiwatig at kumikinang ang sistema. Buti na lang hindi nakikita ng iba ang ganitong uri ng liwanag. Nagsimulang lumapit si Ricardo, ngunit hinarang siya ng 2 babae na nakabantay. Tumigil ka! Ang sinumang maglakas loob na pumasok sa ancestral hall ng malabas na sekta ay mamamatay. Maliban sa pinuno ng sekta, walang sinuman ang pinapayagang pumasok, lalo na't ang uri ng palayok na ginagamit para sa pag-aani ng yang at pagdaragdag ng yin tulad ko. Sa puntong ito, nagsimulang pumasok si Ricardo sa papel, ngumiti na may isang blanko na mukha at sinabi, nagkakamali kayong 2 ate. Paano ako maglakas loob na pumasok sa ancestral hall? Bakit may 2 magagandang ate sa ancestral hall? Ang 2 magagandang ate ay maganda bilang puting jade, maliit ang baywang tulad ng willow, maganda tulad ng mga peach ng Marso, dalisay tulad ng mga chrysanthemum ng Setyembre, ang isang pagkunot ng noo, isang ngiti. Ginagawa nitong bumangon ang aking puso at hindi mapigilan. Matapos mabawi ang aking isip, hindi ko sinasadya na mapalapit sa 2 ate. Habang nagsasalita si Ricardo, tumalikod siya upang siya sa atin at nakita niya na nakakandado ang pinto. Ikaw si Ricardo, tama ba? Napakaganda, matamis din ang iyong bibig, hindi katulad ng chismis. Hindi nakakagulat na labis ka na pinapaboran ni Yayjay, Teresita. Nagpatuloy ang isa, sa kasamaang palad, kailangan kong bantayan ang ancestral hall. Maaari kang bumalik sa silid ng ate ngayong gabi. Sa sandaling ito, nakita ni Teresita siyang nakatayo sa malayo, na may 2 babae na nakapaligid sa isang lalaki. Nagulat siyang napagtanto na si Ricardo iyon. Pinagpapawisan si Ricardo. Nang makita niya na hindi pa rin siya sumasagot, galit na sinabi ng isa, bakit, ayaw mo ba? Okay lang sa aming 2. Sa puntong ito, nanumbalik ang kanyang diwa at mumiti, gusto ko, syempre gusto ko. Ngunit bakit kailangan pa nating maghintay hanggang ngayong gabi? Ngunit nagbabantay ka sa ancestral hall. Sa sandaling ito, dumaan ang isang lalaki. Nakita niya ito at ang kanyang mukha ay kulubot ng puno ng masamang hangin. Lumapit siya. Iyon ay ang tagapangalaga ng sekta, si Diokno. May malalim na impresyon ang orihinal na may-ari sa kanya. Binubuli siya nito nang una siyang dumating sa sekta. Natatakot si Ricardo kay Teresita. Hindi ko pa siya ginugulo sa nakalipas na 2 araw. Ngayon na siya ay narito, ganoon kaswerte. Sinamantala ang pagkakataon si Ricardo at itinuro ang lalaki at sumigaw, gumulong ka rito at palitan ang 2 ate na ito sa pagbabantay sa ancestral hall. Nang marinig ito ng bantay na si Diokno, galit siyang sumigaw, ano ang sinasabi mo? Lalong sumigaw si Ricardo, itinuturo sa kanya at sinasabing, ano ang tinitingnan mo? Ikaw nga ang sinasabihan ko. Ikaw na mahinang sekswalidad, nais mong sumama sa 2 ate, kaya't gumulong ka rito at palitan silang 2. Nang makitang nagiging malubha ang sitwasyon, agad na pinigilan ng 2 ate si Ricardo at sinabing, tumahimik ka, ito ang Diokno Guardian. Ibang-iba ang iyong katayuan, hindi mo siya maaaring bastusin. Ang tagapangalaga ng kung ano, sinabi ng asawa kong si Teresita na lahat ng mga lalaki sa looban, maliban sa kanyang lolo, ay isang grupo ng aliping aso. Nang marinig ng tagapangalaga na si Diokno na inalipusta siya ni Ricardo, galit na galit siya at sinabing, Teresita, Teresita. Paano niya maglakas loob na insultuhin ang tagapangalaga ng looban ng ganito?
Nang makita ni Ricardo na tumatakbo na parang baliw si Teresita sa kanya, naisip niya wala na akong oras. Narito na ang demonyong babae. Kailangan kong magpumilit. Sa sandaling ito, nag-anunsyo ang sistema na nakakuha siya ng kabuang panandang pandagdag 0.03 puntos ng galit. Ricardo, sige, nagawa ko na. Mga aliping aso, maglakas loob kayong saktan ako. Ituro ang dibdib upang saktan ako. Sa pakikinig sa provokasyon ni Ricardo, hindi napigilan ng tagapangalaga na si Diokno ang kanyang galit at itinaas ang kanyang kamao. Naghahanap ka ng kamatayan. Nang lumapit ang tagapangalaga na si Diokno, at hindi pa man niya nahahawakan ang kanyang katawan, sumigaw si Ricardo, napakalakas ng kamao. Patay na ako, patay na ako. Gamit ang kamao ni Diokno, ginamit ni Ricardo ang lahat ng kanyang lakas upang tumama sa pinto. Bang! Sa sandaling ito, galit na galit si Teresita habang tumatakbo at sinasabing, tumigil ka. Hindi pa ako nakakasakit. Posible bang naabot ko na ang kaharian na kung saan ang aking isip ay nasa unahan ng aking kamay? Sa sandaling ito, tumakbo si Teresita at sinabing, umalis ka, Diokno. Gusto kong pumasok sa Ancestral Hall. Nakakainis, kailangan ko ng ilang araw pa upang linisin ang katawan ni Ricardo. Hinawakan siya ni Diokno sa kamay at sinabing, Teresita, hindi mo talaga ako pinapansin. Titignan pa rin natin kung sino ang maglakas loob na pumasok sa Ancestral Hall upang iligtas ang mamamatay na iyon. Pumilit pa rin siyang pumasok sa Ancestral Hall, ngunit pinigilan siya ng dalawang ate, Jay, Teresita, hindi ka maaaring pumasok sa Ancestral Hall ng basta-basta. Maaari mo pa ring imbitahan ang punong sekta. Sa sandaling ito, sa Ancestral Hall, dahan-dahang tumayo si Ricardo, na may sakit, at sinabi, Humph, sa wakas ay nakapasok ako. Buti na lang espesyal ang pag-upgrade sa Solid Young Art kung hindi, kakaiba kung hindi nabali ang aking mga buto pagkatapos na dumaan sa isang istasyon. Buti na lang hindi niya ako tinamaan ng isang suntok. Kung hindi, papatayin talaga ako. Bigla niyang naalala ang fragment ng sistema at luminali niya. Nasaan ang fragment ng sistema? Habang naghahanap siya, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang kumikinang na estatwa na ginto. Ang estatwa ay ang nagtatag ng sekta, like C. Ang fragment ng sistema ay ang Jade Butterfly. Matagumpay na pinagsama ang fragment ng sistema. Nakumpleto ang pag-upgrade ng sistema. Kasalukuyang antas 1. Binuksan ang function ng paglipat ng libu-libong mundo. Tuwang sinabi ni Ricardo, ngayon, isasama na kita. Sa sandaling ito, nagpadala ng paalala ang sistema. Random na paghahanap sa mundo. Nadiskubre ang mundo ng Cloud Mountain. Ang paglipat sa mundo ng Cloud Mountain ay mangangailangan ng 8 puntos ng pinagmulan. Ang paglipat ng libu-libong mundo ay nagsisimula sa mga puntos ng pinagmulan. Gusto ko na itong gawin. Agad na sumagot si Ricardo. Buti na lang nakapagtipid ako ng 0 puntos. Kung hindi, tiyak na mamamatay ako ngayon. Ipinapakita ng sistema, kumokonsumo ng 8 puntos ng pinagmulan. Pagsisimula ng function ng paglipat ng libu-libong mundo. Matagumpay na lumipat si Ricardo sa ibang mundo. Ang masikip na tao ay pabalik-balik. Ito ay Cloud Mountain City. Sa sandaling ito, mayroong pagdiriwang sa isang pamilya. Ang lahat ay pumapasok upang magsaya. Ito ay ang mag-asawang Xila. Napakalaki ng sitwasyon. Si Laxiaoyon ang nangungunang maganda sa Cloud Mountain City. Sayang kayang anak ni Pangulong Zhao. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-anunsyo ang sistema kay Ricardo. Mundo ng Cloud Mountain, anak ng Lord ng Cloud Mountain City, si Zhou. Matagumpay na nagpalit ng kaluluwa si Ricardo. Nang marinig ito ni Ricardo, nakapamaywang siya at tumawa ng malakas, haha, nagtagumpay ako. Kaluluwa pa rin ang naglipat. Hindi ba katulad ko ang orihinal na may-ari, kapangalan ko rin siya. Sobrang galit si Zhao Zi kaya sinabi niya, ni Zi, sa araw ng malaking selebrasyon, nababaliw ka. Ano ito? Marahil ang anak ng Lord of the City ay masyadong nasasabi. Okay lang, okay lang. Magpatuloy tayo sa pagsamba sa Ancestral Hall. Humingi ng paumanhin si Ricardo. Haha, ang katayuan ko sa mundo na ito ay ang anak ng Lord of the City at naghahanda akong magpakasal. Nagsisimula ng hindi masama dito. Tumunog ang hostess. Rigiobay.
Habang yumuko siya sa pagsamba sa Ancestral Hall, naisip niya, ang susunod na hakbang ay ipatupad ang plano sa ibaba. Gusto ko lang hanapin ang mga pamamaraan na maaaring mag-cultivate na umaasa sa sistema upang i-upgrade ang mga ito. Kapag bumalik na ako, kahit anong klaseng demonyo, ang malabas na sekta ay hindi na kailangang pag-usapan. Nang tumingala si Ricardo, nakita niya ang kamay ng babae na itinatanggi. Nagulat siyang sinabi, "Janelle, ano ang sitwasyon? Maghintay ka, tiyak na hindi ka papabayaan ng aking kapatid na si Paulo. Hindi ba ako ikinasal?" Sino si Paulo? Bakit pakiramdam ko berde ang ulo ko? Nagpatuloy si Xiaoyun sa pagsermon, hindi man lang tumitingin si Ricardo sa sarili niya. Ang kapatid ko, si Paulo, ay isang binatang bayani. Ang iyong uri ng walang silbing anak na hindi man lang nakakapantay sa isang sulok ng kanyang paa. Hindi ka magugustuhan ni Xiaoyun sa buhay na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, ang lahat ay nagulat. Sa puntong ito, nakakuha si Ricardo ng mga puntos ng galit. Panandang pandagdag 0.01 puntos ng galit mula kay Xiaoyun. Paano ang paningin ng orihinal na may-ari ng katawan na ito? Mas malayo ang batang babae na ito kaysa kay Teresita. Sa sandaling ito, natakot ang ama ni Xiaoyun at sinubukang paginhawahin ang lahat. Ang batang babae ko ay sa panahong iyon ay sobrang nasasabi. Huwag ninyong seryosohin. Dalhin ang nobya sa silid tulugan. Maghanda upang buksan ang party. Ang batang babae na ito ay nagsasalita ng mahalay, lumiliko ng maluho, hindi talaga siya asawang mabait. Kung hindi para sa aking anak, dapat ko na sanang wasakin ang kontratang ito. Nang matapos ang pagsasalita ni Pangulong Zhao, biglang narinig mula sa labas ang malakas na sigaw. Maghintay! Nagulat ang lahat sa sigaw. Mula sa labas, naririnig ang mga yapak na lumalapit. Paulo, hindi pa ako nakakapunta para magbigay ng regalo. Kinakabahan na sinabi ni Zhao-zi, ano ang ireregalo ko? Nang makita ni Xiaoyun si Paulo, nagbago ang kanyang mukha at masayang umiti at sinabing, "Kapatid na Paulo, alam kong tiyak na ililigtas mo ako." Nang makita ito ni Ricardo, natigilan siya. Ano ang kasalukuyang sitwasyon? Galit na sinabi ni Pangulong Zhao, ano ang ireregalo ko? Humihingi si Paulo at naglabas ng kutsilyo na sinasabing, ngayon ay ang kasal ng aking sinta. Paano ako hindi maghanda ng regalo para sa kanya? Ang regalo ay ang ulo ng buong Xi. Nang marinig ni Ricardo ang sinabi ni Paulo, lumitaw ang bahagyang takot sa kanyang mukha. Buka ang bibig, lumabas na malalaki. Habang inilalabas ni Paulo ang kutsilyo, tumakbo siya kay Ricardo at sinasabing, ang regalo ay ang ulo ng lahat ng Xi. Nang makita ni Zhou, papatayin niya ang kanyang anak, sumugod siya upang tumulong. Ano ba talaga ang nangyayari? Kung kayo ay nag-aaway, huwag kayong lumapit sa akin. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, nagsimulang ilipat ng sistema ang alaala. Nakonsumo ng host ang 8 puntos ng pinagmulan at nakapasok sa mundo ng Wanshan. Sa sandaling ito, nagsimulang tanggapin ng isip ni Ricardo ang impormasyon. Si Ricardo ang anak lamang na binago at anak ng Lord of Cloud Mountain. Hindi niya gusto na matuto ng martial arts at tinatawagan siya ng mga tao na anak ng pamilya. Sinang-ayunan siya ng babae na mayaman sa lungsod. Si Xiaoyun, ngunit pagkatapos na lumaki si Xiaoyun, binago niya ang kanyang isip. Bago ang tiyak na kasalan, tumakas siya kasama si Paulo. Nagpadala ang na pamilya ng maraming tauhan para habulin silang dalawa. Bagaman ibinalik si Xiaoyun at kinulong sa bahay, matagumpay na nakatakas si Paulo. Hindi ko inaasahan na sa pagtakas na ito, sinasadya na nakuha ni Paulo ang nakaraan ang mahiwagang sword, isang hakbang ang pag-akyat sa langit at naging dalubhasa. Sa loob ng 3 taon, parang patuloy na paboran ang kapalaran ni Paulo, patuloy na makakatagpo ng mga himala, lalo siyang lumalakas. Malubhang nasugatan ang mga taong ipinadala ng 2 pamilya. Upang maiwasan ang matagal na pangarap, nagpasya ang pamilya lang ngayon na pilitin si Xiaoyun na sumamba sa Ancestral Hall at magpakasal. Nakatanggap si Paulo ng mensahe para sa isang paraan para patayin ang Cloud Mountain. Sa sandaling ito, sinipa ni Zuzi at sumuntok si Paulo mula sa labas hanggang sa bakuran. Gumulong si Paulo sa lupa at bumulalas ng dugo. Talagang hindi kakaraniwan sa AMN, ang martial arts. Buti na lang lalo akong lumalakas kapag lumaban ako. Lalo pa akong nakakuha sa laban na ito.
Pagkatapos ng isang buwan, darating ako para puksain ang iyong buong clan. Nang marinig ito ng mga tauhan ng zoo, sinabi nila, hindi ka makakatalo, ngunit matigas pa rin ang iyong ulo. Nakakakaya mo ang suntok na ito. Kim ng pamilya Zhao ay nakapagtatago ng panloob na lakas ng kaaway. Kung matamaan ka, hindi ka maaaring gumalaw ng panloob na lakas ng hindi bababa sa kalahating taon. Si Paulo ay hindi nagalit, sa halip, bahagyang umiti siya, pagkatapos ay hinugot ang kutsilyo at umalis. Ano ang script ng asong dugo na ito? Bakit pakiramdam ko si Paulo ang bida? Dumating ako nang mayroon lamang epekto ng pagiging kontrabida upang bigyan siya ng kulay at mawala ang kanyang mukha. Ang aking murang matandang ama ay mahusay na talunin siya. Patuloy akong mangolekta ng mga pamamaraan, pagkatapos ay tipunin ang mga puntos ng pinagmulan upang lumayo. Ngunit anong uri ng demonyong si Teresita, hindi kailangang banggitin si ang malabas na sekta. Lord Zhao, bakit hindi mo sinamantala ang pagkakataong ito para hulihin siya? Ipinapalagay na hindi niya gustong madungisan ng dugo ang kasal, ngunit kung hindi niya ito alisin, magkakaroon ng problema sa hinaharap. Tama rin yon. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumulalas ng dugo si Zhou. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga paa at lumuhod sa lupa. Nang makita ito ng lahat, natakot sila at sumigaw, Lord of the City. Kasabay nito, nakatanggap si Ricardo ng mensahe mula sa sistema. Pag-login sa gawain, natapakan mo ang mukha ng anak, malapit ka nang tapusin. Alamin ang paraan para masira ang sitwasyon sa loob ng isang buwan, alisin si Paulo at tulungan si Zuzi. Matapos makumpleto ang gawain, maaari mong dalhin ang lahat ng lakas na nakuha sa mundong ito pagkaalis ni Matandang Lao, hindi nakatayo ng matatag si Zuzi. Sa sakit, sinabi niya, Zauzi, alalayan mo ako. Bumalik tayo sa silid. Nang makita ito ni Ricardo, sumugod siya upang tulungan ang kanyang ama bumalik sa pahingaan. Sa sandaling ito, nagsimulang dumugo ang sugat. Labis na nasaktan si Zuzi na sumimangot siya. Huwag kang mag-alala, pupunta ako para tawagan ang doktor para sayo. Dahil sa malubhang pagkasira ng mga arterya ng puso ni Paulo, ang iyong kapangyarihan ay matatapos. Mabubuhay ka ng 3 araw. Pagkatapos kong mamatay, kasama na ang iyong biyenan, susugurin ka ng mga taong iyon sa labas ng aking pamilya. Magbilang ka na ng may kaalaman na si Paulo. Kaya ikaw, sa gabing ito, mula sa lihim na daanan sa likod ng bundok, lumayo ka. Nang marinig ito, lumuha si Ricardo at sinabing, Ama, dala mo ito. Habang nagsasalita si Zuzi, inabot niya at hinila ang kahon, kinuha ang isang kayamanan, itinaas sa harapan ni Ricardo at sinabing, ito ang pinakamalaking lihim ng ating pamilya Zhou. 100 taon na ang nakalipas, nakatagpo ng ninuno ko si Zuzi ang batong mula sa kalangitan. Matapos itong hanapin, natuklasan na nahulog, narito ang mahiwagang jade butterfly. Basta hawakan ito, damhin ito, maaari kang makatanggap ng lahat ng uri ng malalalim na pamamaraan, ngunit maaari ka lamang magturo hanggang sa unang 10 salita. Nakalulungkot, sa mga nagdaang henerasyon, hindi nila nakita ang misteryo ng jade butterfly, kaya't natutunan ang lahat ng mga pamamaraan. Ang pag-unawa sa unang 10 salita ay nagpaganap sa angkan ni Zhou na maunawaan ang nawawalang kahusayan ng pamilya, kimgang na itinayo lamang si Jialu hanggang ngayon. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Pagkatapos na hawakan ni Ricardo ang kayamanan, naramdaman niya ang pakiramdam na ito, nadiskubre ang secret law of the immortal.